po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 29, 2023, Miyerkules, at mula po dito sa Automine, Zambales, atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ating pong unang pagbasa ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 5, verses 1 to 6, verses 13 to 14, verses 16 to 17, and verses 23 to 28. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito'y nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasayo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukuwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persia." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narinig po natin sa bahagi ng unang pagbasa na ngayon ay sa pamumuno na po, napalitan na si Nabucodonosor at bagong hari na po ang namamayani. At kung kahapon narinig natin sa kwento ang pagpapaliwanag ni Daniel kay Nabucodonosor na sa ipinakita sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Ngayon po ay bagong kabanata naman ang ating sinisimulan at dito nga po ipinaliwanag ni Daniel sa bagong hari ang ipinaparating na mensahe ng Panginoon dahil sa kanyang kalabisan o pagmamalapit at paglapastangan sa Panginoon, na siyang dapat na pinararangalan. Ganun po, sadyang ang Panginoon ay mapagbigay para bigyan pa niya ng pagkakataon nitong ating bagong hari na narinig ngayon, pagsisihan ang kanyang mga pagkakamali
yung kanyang paglapastangan. Parang kung pwede naman sana na sa isang iglap ay tapusin na ng Diyos ang kanyang buhay, pero nga binibigyan pa sa ganitong mga pagkakataon, no, yung mga palatandaan, yung mga sakuna, ito ay hindi pa parusa ng Diyos, kundi ito ay paalala pa lamang sa mga tao para baka sakali, no, na matauhan at magbalik loob at magbago ng kanilang mga gawin. Sana po patuloy natin na ipagdasal, no, lalo tigit ang mga leader ng iba't ibang bansa, lalo tigit ang mga bansa na nagkakagulo at na nakikipaglaban sa kapwa bansa, na ang lalong naiipit at napapahamak ay ang mga inosente at ang mga walang kalaban-laban. Dahil sa kanila po mga desisyon ay laging nagkakaroon po ng sakuna o paguluhan. Patuloy natin nawa na isama po ang mga leader na ito, lalo tigit ang ating pong bansa, sa mga itinatalaga at binibigay ng Diyos ng mga mamumuno, nawa ay hindi sila makalimot na laging tumawag at laging gumalang sa kapangyarihan sa isang nagbigay sa kanila ng tunay na kapangyarihan. Muli po, mula pa rin dito sa Coto Mines, dito po sa Zambales, isang mapagpalang araw po sa inyo.